Taong 2008, panahon ng Kapaskuhan sa Tagaytay, Cavite, isang lugar na kilala sa malamig na klima, tanawin ng Bulkang Taal at malinaw na lawa. Isa itong sikat na pasyalan na dinarayo ng libu-libong turista bawat taon. Noong Oktubre, isang araw, isang grupo ng samahan ng mga kababaihan mula sa Quezon City na may bilang na 40 ang dumating para sa kanilang taunang pamamasyal. Isang ordinaryong biyahe lamang ito para namnamin ang malamig na simoy ng hangin. Bandang 1:25 ng hapon, sigang Maria Santos, 56 taong gulang, ay nagpaalam na mag-CR comfort room at umalis sa kanyang kinauupuan. Iyon na pala ang huli. Sa kabila ng 4 na kasama, walang ni isa ang nakakita sa kanyang mga huling sandali. May isang nakamienta na dumaan siya sa tabi ng isang bench sa parking lot, ngunit pagkatapos noon, wala nang nakakaalam. Nang dumating ang mga pulis, ang parking lot ay puno pa rin ng mga turista. May mga taong papunta sa viewing deck, mga pamilyang tumitingin sa mga souvenir shop, mga magkasintahang nagpipicture sa tabi ng lawa. Isang tipikal na hapon sa Tagaytay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang babae ang naglaho na parang bula. Bakit siya umalis mag-isa? Ano ang nagtulak sa kanya palabas ng parking lot? Ang CR ay 50 metro lang ang layo mula sa parking lot. Patag ang daan at kitang-kita ng mga tao. Bakit hindi siya nakarating doon? Agad na sinimulan ang paghahanap. Sa paligid ng parking lot, sa viewing deck, sa mga kalapit na kalsada, hanggang sa dalampasigan ng lawa ng Taal. Ngunit walang anumang bakas na natagpuan. Ang kulay ng kanyang damit, ang itsura ng kanyang bag, ang uri ng kanyang sapatos, lahat ay natukoy, ngunit wala ni isa sa mga ito ang natagpuan. Ano ba ang nangyari sa Tagaytay noong araw na iyon? Halina't pasukin natin ang kaso ng pagkawala sa Tagaytay ng samahan ng mga kababaihan noong 2008. Kung hindi mo sila aalalahanin, ang kanilang mga pangalan ay maglalaho magpakailanman. Ito ang muling pagtatagni-tagni ng pagkawala. Unang case file, isang ordinaryong biyahe. Sigan. Maria Santos ay nakatira sa lungsod Quezon kasama ang kanyang asawa. Mahigit 30 taon na silang kasal. Ang kanilang 2 anak ay parehong may edad na at may sarili ng pamilya. Isang ordinaryong buhay ng isang may bahay. Gigising sa umaga, gagawin ng mga gawaing bahay, at sa hapon ay dadalo sa pulong ng kanilang samahan ng mga kababaihan. Ang samahan ay isang grupo ng mga may bahay sa kanilang komunidad para sa pagkakaibigan. 2 beses sa isang buwan sila nagkikita para magkape at 1 o 2 beses sa isang taon para mamasyal. Noong 2008, napagplanuhan ng samahan na maglakbay sa Tagaytay. 1 araw, 1 gabing biyahe para makita ang Bulkang Taal at ang People's Park in the sky. Nagpasya si Maria na sumama. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na agad namang pumayag. Ilang linggo bago ang biyahe, abala na siya sa paghahanda. Pinipili ang damit na isusuot, inaayos ang bag, at tumatawag sa mga kasamang pupunta. Gabi bago ang alis, muli niyang sinuri ang kanyang bag. Damit, toiletries, kamera, lahat ay tiningnan niyang mabuti. Napangiti ang kanyang asawa habang pinagmamasdan siya. Matagal na niyang hindi nakitang ganito kasaya ang asawa. Mag-ingat ka roon ha, sabi ng asawa. Tumango si Geneng. Maria, dahil sa pananabik, hindi siya halos makatulog ng gabing iyon. Malamig ang umaga ng Oktubre. Alas 7 ng umaga, umalis ng bahay si Maria. Ang tagpuan ay sa parking lot ng isang malaking supermarket sa Quezon City. Isang arkiladong bus ang naghihintay at unti-unti nang dumarating ang mga miyembro. Kinumpirma ng Ingat Yaman na si Aling Isabel ang listahan. 42 lahat ang nag-sign up at lahat ay dumating sa tamang oras. Binati ni Gining Maria ang mga kaibigan niyang miyembro.
lahat ay masaya. 8:00 ng umaga, umalis ang bus. Dinaanan nila ang mga kalsada ng Maynila. Ang mga miyembro ay masayang nagkukuwentuhan. May isang nagsimulang kumanta at ang iba ay pumalakpak at sumabay, signang. Maria ay mahinang humuhuni rin. Tinahak nila ang South Luzon Expressway patimog. Ang mga bundok at bukirin sa labas ng bintana ay kulay luntian. Puno pa rin ng tawanan ang loob ng bus. Noong umagang iyon, walang sinuman ang nakaisip sa mangyayari makalipas ang ilang oras. Tanghali, dumating ang bus sa Tagaytay. Ang una nilang destinasyon ay isang viewing deck na may tanawin ng Bulkang Taal. Ang 3 tuktok na nakausli sa gitna ng lawa ay isang kamangha-manghang tanawin. Bumaba ang mga miyembro at nagsimulang magpakuha ng litrato. Inilabas din ni Gnang, Maria, ang kanyang kamera para kunan ang tanawin. Oras na ng pananghalian. Pumunta ang grupo sa isang sikat na restaurant sa Tagaytay. Bulalo ang kanilang pangunahing putahe. Umupo sila sa mahabang lamesa at kumain. Napansin ng ilan na kakaunti ang kinain ni Gnang, Maria. May nagtanong kung okay lang siya at sinabi niyang okay lang. 1:15 ng hapon natapos ang pananghalian. Inanunsyo ng Ingat Yaman ang susunod na plano. 1 oras na libreng oras bago magkita-kita muli sa bus ng 2:00 ng hapon. Naghiwa-hiwalay ang mga miyembro. Ang ilan ay pumunta sa souvenir shop, ang iba ay sa viewing deck. Sigang, Maria ay umupo sandali sa isang bench sa parking lot. Tahimik siyang nakatingin sa lawa. Iyon ay bandang 1:20 ng hapon. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita siya ng maraming tao. Pangalawang case file, ang pagkawala. 1:25 ng hapon, tumayo si Gnang, Maria mula sa bench. Isang miyembro na malapit sa kanya ang nakakita. Kumaway si Gnang, Maria sa miyembro at nagsabi, pupunta lang ako sa CR. Tumango ang miyembro bilang tugon. Isang ordinaryong pag-uusap. Tinawid ni Gnang, Maria ang parking lot. Nakasuot siya ng beige na jacket, itim na pantalon at rubber shoes. May maliit siyang crossbody bag na nakasabit sa balikat. Nakunan ng CCTV sa parking lot ang kanyang itsura. 1:27 ng hapon, naglalakad siya patungo sa labasan ng parking lot. Ang CR ay nasa loob na bahagi ng parking lot. Ngunit siya ay naglalakad sa kabilang direksyon. Normal ang kanyang paglakad. Hindi nagmamadali o umiiwas kaninuman. Bandang 6:30 ng hapon, may isa pang miyembro na nagsabing nakita niya si Gnang, Maria, sa tapat ng isang tindahan. Ngunit hindi ito sigurado. Dahil malayo niya itong nakita, maaaring nagkamali lang daw siya. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanya. Lumipas ang 0:40 ng hapon, patuloy pa rin ang libreng oras. Bawat isa ay abala sa kanilang ginagawa. Walang nakapansin na hindi pa bumabalik si Ganing. Maria, malapit na mag-alas 2, sinimulan ng tawagin ng Ingat Yaman ang mga miyembro sa harap ng bus. Isa-isa silang nagdatingan. Sa pag-check ng listahan, isang tao ang kulang. Si Gnang, Maria. Nagtanong ang Ingat Yaman sa mga katabi, hindi niyo ba nakita si Aling Maria? Umiling ang lahat. May nagsabing baka nasa CR, ang iba naman ay baka nasa tindahan. Pinakiusapan ng Ingat Yaman ang ilan na tingnan ang paligid. 2:00 ng hapon, naghanap ang mga miyembro. Sa CR, sa tindahan, sa viewing deck, sa bawat sulok ng parking lot. Ngunit wala si Gnang. Maria, tinawagan nila ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito makontak, naka-off. May nagsabing tawagan ng asawa, may iba namang nagsabing maghintay pa ng kaunti. Hindi sila magkasundo. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto. Lumalaki ang kanilang kaba. Ang katotohanang biglang nawala ang isa sa kanilang kasama ay nagsisimula ng maging totoo. 2:20 ng hapon, dahil sa tingin ng Ingat Yaman ay seryoso na ang sitwasyon, muli siyang nag-utos na maghanap. Sa pagkakataong ito,
Mas malawak na lugar ang kanilang tiningnan hanggang sa gilid ng kalsada at sa dalampasigan ng lawa. Wala pa ring bakas. 2:30 ng hapon, tumawag sa pulis ang Ingat Yaman. Natanggap ng Tagaytay City Police Station ang ulat ng pagkawala. Agad daw silang pupunta. Ang mga miyembro ay nagtipon sa harap ng bus na may mga nag-aalalang mukha. 2:05 ng hapon, dumating ang mga pulis. 2 pulis ang bumaba. Narinig nila ang sitwasyon mula sa Ingat Yaman. Ang pagkakakilanlan ng nawawala, ang huling oras na nakita, ang suot at mga daladalahan. Agad na nagsimula ng paghahanap ang mga pulis. Tiningnan nila ang CCTV footage sa administration office ng parking lot. Ang video ng 1:07 ng hapon ay naging kritikal. Malinaw na nakuna ng paglabas ni Gnang Maria sa parking lot. Naglalakad siya patungo sa kalsada, ngunit wala ng kasunod na video. Halos walang CCTV sa mga kalapit na tindahan o gusali noon. 3:30 ng hapon, pinalawak ang sakop ng paghahanap. Dumating ang karagdagang pulis. Sa gilid ng kalsada, sa lawa ng Taal, sa mga trail at sa kalapit na burol. Ngunit kahit palubog na ang araw, walang anumang lead na lumabas. 5:00 ng hapon, nagsimula ng dumilim. Ang mga miyembro ng samahan ay naroon pa rin. Hindi sila makaalis. Hindi nila maiiwan ang isa nilang kasama na nawawala. Tinawagan ng Ingat Yaman ang asawa ni Gnang Maria. Nanginginig ang boses ng Ingat Yaman nang sabihin, "Hindi po namin makontak ang asawa ninyo." Sa simula, hindi maintindihan ng asawa ang sitwasyon. Paulit-ulit siyang nagtanong kung anong ibig sabihin at sa huli ay sinabing pupunta siya ng Tagaytay. Nanginginig ang kanyang boses sa telepono. 9:00 ng gabi, dumating ang asawa ni Gnang Maria sa Tagaytay. Dumiretso siya sa istasyon ng pulis. Ipinaliwanag ng mga pulis na patuloy ang paghahanap. Ngunit dahil gabi na at limitado ang visibility, bukas ng umaga nila ipagpapatuloy ang malawakang paghahanap. Napaupo ang asawa. Hindi siya makapaniwala na nawala ang kanyang asawa. Naalala niya ang masayang ngiti nito noong umalis ng bahay. Ilang oras lang ang nakalipas. Nang gabing iyon, bumuo ng Special Investigation Team ang Tagaytay Police. Itinuring itong missing person case, ngunit hindi simple ang sitwasyon. Mahigit 40 silang magkakasama, ngunit isa ang naglaho ng walang bakas. Maaaring aksidente, maaari ring krimen. Binuksan ng mga pulis ang lahat ng posibilidad at sinimulan ang investigasyon. Pangatlong case file, malawakang paghahanap. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, sinimulan ng malawakang paghahanap. Mga pulis mula sa Tagaytay, bumbero at mga lokal na volunteer, mahigit 50 katao ang sumali. Ang buong paligid ng viewing deck ang kanilang hinanap. Mula sa parking lot, hinanap nila ang lahat ng lugar sa loob ng 2 kilometrong radius. Nahati sa ilang grupo ang search team. Ang unang grupo ay sa dalampasigan ng lawa, ang pangalawang grupo ay sa kalapit na burol, at ang pangatlong grupo ay sa gilid ng kalsada at mga establisimento. Ginamit din ng K-9 unit. 2 asong pulis ang dinala. Pinaamoy sa kanila ang damit ni Gnang Maria at sinimula ng paghahanap mula sa parking lot. Sa simula, tumakbo ang mga aso patungo sa labasan ng parking lot. Tugma ito sa direksyon sa CCTV. Ngunit pagdating sa kalsada, nawala na ang kanilang direksyon. Paikot-ikot sila at hindi na mahanap ang amoy. Kahit hindi umulan, masyado nang matagal ang lumipas. Buong umaga silang naghanap, ngunit walang resulta. Wala sa dalampasigan, wala sa burol, wala sa kalsada. Para bang naglaho sa hangin si Gnang Maria. Muling sinuri ng mga pulis ang CCTV. Ang eksena ng 2:27 ng hapon kung saan lumabas si Gnang Maria sa parking lot. Ang tanong ay saan siya nagpunta pagkatapos. Mula sa parking lot, may 2 direksyon sa kalsada.
kaliwa papuntang sentro ng lungsod, kanan papuntang liblib na lugar. Humingi sila ng kooperasyon sa mga kalapit na tindahan at restaurant. Tiningnan ang lahat ng may CCTV, ngunit walang sinuman na kamukha ni Gang Maria ang nakunan. Noong 2008, kakaunti pa ang CCTV sa Tagaytay. Sa mga pangunahing pasyalan at kalsada lang mayroon. Alas 2 ng hapon, sinimulan ng mga pulis ang pagtatanong sa lahat ng miyembro ng samahan. Lahat ng 42 ay dinala sa istasyon para kunan ng salaysay. Kailan nila huling nakita si Ganang Maria? Ano ang pinag-usapan? Ano ang relasyon nila? Iba-iba ang kanilang mga pahayag. May nagsabing nakita siyang nakaupo sa bench bandang 20 ng hapon. May iba namang nagsabing nakita siya sa tapat ng tindahan bandang 30 ng hapon. May nagsabing nakita siyang papunta sa direksyon ng CR, habang may iba namang nagsabing papunta siya sa kalsada. Inayos ng pulis ang timeline ng mga nakakita. Ang sigurado ay noong 1-25 ng hapon, tumayo siya mula sa bench at sinabing mag-CR at ang kuha sa CCTV ng 1-27 ng hapon. Itong dalawa ay malinaw. Ang problema ay kung ano ang nangyari pagkatapos. Sinabi niyang mag-CR pero sa kalsada siya pumunta. Bakit siya nagbago ng direksyon? Mayroon ba siyang katagpo o may biglaan siyang kailangang puntahan? Pinag-aralan ng pulis ang iba't ibang posibilidad. Kinuhaan din ng pahayag ang asawa ni Gnang Maria. Kumusta ang kanilang pagsasama? Ano ang karaniwang gawin ng asawa? May problema ba sa pera? Sinagot lahat ng asawa ang mga tanong. Isang ordinaryong tao lang po ang asawa ko, sabi niya. Wala kaming problema. Sobrang excited siya sa biyaheng ito. Gabi pa lang, tuwang-tuwa na siyang nag-aayos ng gamit. Puno ng katapatan ang kanyang mga salita. Walang nakitang dahilan ang mga pulis para paghinalaan ang asawa. Maayos ang kanilang pagsasama at walang problema sa pera. Walang dahilan para lumayas ang asawa. Sa ikatlong araw ng pagkawala, lalo pang pinalawak ang paghahanap hanggang 5 kilometrong radius mula sa viewing deck. Kasama na ang mga kalapit na baryo, abandonadong gusali at malalim na bahagi ng burol. Sumali na rin ang mga mountain rescue team baka sakaling na aksidente sa burol. Sinimulan din ang paghahanap sa lawa ng Taal. Mga diver ang ipinadala para tingnan kung nalunod siya. Mula sa dalampasigan malapit sa parking lot hanggang sa ibabang bahagi ng lawa, ngunit wala silang nakita. Sinuri rin ang phone records ni Ganang Maria, mga tawag, text at lokasyon ng cell site. Hanggang umaga ng araw na iyon, normal siyang gumagamit ng telepono. Ang huling signal ng cell site ay 1:45 ng hapon. Ang lokasyon ay mga 2 kilometro ang layo mula sa viewing deck. Pinag-aralan ng investigador ang mapa. 1:25 ng hapon, mga 20 minuto pagkatapos niyang mawala. Bakit siya nandoon? Ang lokasyon ng cell site ay nasa liblib na bahagi mula sa viewing deck. May ilang bahay at abandonadong gusali doon. Doon nag-focus ng paghahanap ang mga pulis. 1 linggo na, wala pa ring lead. 10,000 katao ang naghahanap araw-araw, ngunit walang anumang bakas. Ang damit, bag at sapatos ni Ganang Maria ay hindi natagpuan, para siyang nag-evaporate. Nagsimula na ring maging interesado ang media. Lumabas sa mga lokal na dyaryo ang balita ng pagkawala at nag-interview din ng mga istasyon ng TV. Inilabas ang litrato ni Ganang Maria. Nagdikit ng mga poster sa buong Tagaytay. Ngunit halos walang impormasyong dumating. Ang iilang tip ay pawang mali o peke ang asawa ni Ganang Maria ay hindi umalis ng Tagaytay kahit nabawasan na ang mga naghahanap. Araw-araw, maaga siyang pumupunta sa viewing deck. Naglalakad mag-isa sa parking lot, sa gilid ng kalsada, sa paanan ng burol. Ang daan na maaring huling nilakaran ng kanyang asawa. Ipinapakita niya ang litrato sa mga dumadaan. Nakita niyo po ba ang taong ito?
Karamihan ay umiiling. Pagkaraan ng isang linggo, kitang-kita na ang kanyang pagpayat. Hindi siya kumakain o natutulog ng maayos. Bumaba ang kanyang mga anak para kumbinsihin siyang umuwi, ngunit hindi niya maiwan ang Tagaytay. Patuloy ang investigasyon ng pulis, ngunit habang lumilipas ang panahon, lumiliit ang tsansa. Pang-apat na case file, isang kakaibang tawag. Muling sinuri ng pulis ang mga salaysay ng mga miyembro. Sa 42 na testimonya, may ilan na magkasalungat. Ang alaala nila sa parehong oras at lugar ay iba-iba. Isang patunay kung gaano hindi mapagkakatiwalaan ang alaala ng isang saksi. Isang miyembro ang nagsabing nakita niya si Gieng Maria sa tapat ng tindahan bandang 1:30 ng hapon. Nakasuot ng beige na jacket at parang may kausap, ngunit hindi siya sigurado. Maaaring nagkamali lang daw siya dahil malayo. Isa pang miyembro ang nagsabing nakita niya itong papunta sa direksyon ng CR bandang 1:25 ng hapon, ngunit hindi niya ito sinundan. Basta nakita lang daw niya itong naglalakad sa direksyong iyon. Hindi ito tugma sa video ng CCTV. Isa pang miyembro ang nagsabing nakita niyang may kausap sa cellphone si Gieng Maria. Bandang 1:20 ng hapon daw. Ngunit sa records ng telco, walang tawag sa oras na iyon. Maaaring nagkamali siya o ibang tao ang nakita. Nahirapan ang pulis na alamin kung aling salaysay ang totoo. Lahat ay may mabuting intensyon, ngunit hindi perpekto ang kanilang mga alaala. Habang lumilipas ang oras, naghahalo-halo ang kanilang mga alaala. Hindi na nila matukoy kung ano ang tunay nilang nakita at kung ano ang narinig lang nila sa iba. Inimbestigahan ng hiwalay ang tatlong pinakamalapit na kaibigan ni Gieng Maria. Tinanong sila kung anong klaseng tao siya, kung may problema ba siya. Halos pare-pareho ang kanilang sagot. Isang ordinaryo at tahimik na tao at mukhang walang problema. Sabi ng isang kaibigan, hindi po siya pala salita. Mas madalas siyang nakikinig lang, pero gustong-gusto niya ang pamamasyal. Noong isang taon, magkasama rin kami at masaya rin siya noon. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nawala ang kasama nila sa biyahe. Inimbestigahan din ang ingat yaman na si Aling Isabel. Bilang tagapangasiwa ng biyahe, may responsibilidad siya. Tinanong siya ng mga pulis mula sa paghahanda hanggang sa araw ng pagkawala. Sumagot si Aling Isabel na may pag-aalala. Hindi ko po alam. Pagkatapos ng tanghalian, binigyan ko sila ng libreng oras. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Sabi ko magkita-kita ng 2:00 at nang wala siya, doon na kami nagsimulang maghanap. Tinanong ng pulis ang relasyon niya kay Gieng Maria, kung malapit ba sila o may alitan. Sinabi ni Aling Isabel na hindi sila ganoon kalapit. Nagkikita lang sa mga pulong at halos hindi nagkakausap ng personal. Sabi ni Aling Isabel, mahigit 40 po kaming miyembro, hindi naman po lahat magiging ka-close. Tahimik lang po si Aling Maria, kaya hindi kami masyadong nag-uusap. Walang kontradiksyon sa kanyang salaysay. Kinumpirma rin ito ng pulis sa ibang miyembro. Walang nagsabing may alitan sila ni Gieng Maria. Muling inimbestigahan ang pamilya ni Gieng Maria. Hindi lang ang asawa, kundi pati ang mga anak. Tinanong tungkol sa araw-araw na gawin ng ina, mga kaibigan at sitwasyon sa pera. Sabi ng panganay na anak, normal lang po ang buhay ni mama. Gawaing bahay, minsan sa pulong ng samahan. Wala siyang espesyal na hobby o maraming kaibigan. Tahimik lang po siyang nabubuhay. Walang kakaibang natagpuan sa kanilang mga salaysay. Isang ordinaryong may bahay si Gieng Maria. Walang dahilan para lumayas o masangkot sa gulo. Bakit siya biglang nawala? Pagkaraan ng 2 linggo, muling pinag-aralan ng pulis ang direksyon ng investigasyon. Isinaalang-alang nila ang posibilidad na hindi ito simpleng pagkawala. Maaring aksidente o biktima ng krimen, ngunit walang ebidensya. Walang bangkay, dugo o saksi.
Muling sinuri ng pulis ang phone records. Sa umaga ng araw na iyon, may ilang tawag na natanggap si Gining Maria. Karamihan ay mula sa pamilya o kaibigan. Ngunit isang tawag ang nakakuha ng kanilang pansin. 10:35 ng umaga, isang 5 minutong tawag. Ang kausap ay ang ingat yaman na si Aling Isabel. 1 oras at kalahati pagkatapos umalis sa biyahe. Noong una, hindi nila ito pinaghinalaan. Normal lang na tumawag ang ingat yaman sa isang miyembro. Ngunit ngayon, dito nag-focus ang pulis. Bakit kay Gining Maria lang siya tumawag? Ano ang pinag-usapan nila? Muling ipinatawag si Aling Isabel. Malabo ang kanyang sagot. Tungkol lang po sa biyahe. Kinukumpirma ang schedule, mga ganoon. Patuloy na nagtanong ang pulis. Bakit pagkaalis lang tumawag? Bakit kay Gining Maria lang? Tumawag ba siya sa iba? Maingat na pinagmasdan ng pulis ang ekspresyon ni Aling Isabel. Nang mapunta ang usapan sa nilalaman ng tawag, yumuko si Aling Isabel. Nagtap ang kanyang mga daliri sa mesa, isang senyales ng kaba, ngunit walang kontradiksyon sa kanyang sinabi. Wala ring direktang ebidensya para paghinalaan siya. Hindi ko na po maalala, sagot niya. Lumaki ang hinala ng pulis. Ngunit walang direktang ebidensya. Hindi malaman ang pinag-usapan, tanging call record lang ang mayroon sila. Bumalik na sa kani-kanilang buhay ang mga miyembro. Ngunit mabigat pa rin ang kanilang kalooban. Ang katotohanang nawala ang isa nilang kasama ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Kahit hindi ito kasalanan ni Numan, lahat ay nakakaramdam ng guilt. Ang asawa ni Gining Maria ay araw-araw na pumupunta sa Tagaytay, mag-isang naglalakad sa paligid ng viewing deck para hanapin ang asawa. Ipinapakita ang litrato sa mga dumadaan, ngunit walang nakakita sa kanyang asawa. Panglimang case file, ang bakas ng panahon. 3 linggo na, nabawasan na ng husto ang mga naghahanap. Isang maliit na grupo na lang ng pulis ang nagpapatuloy sa pag-iikot. Hindi na kayang magtalaga ng malaking puwersa araw-araw at wala pa ring bagong lead. Ang samahan ay halos tumigil na sa kanilang aktibidad. Kinansela ang mga regular na pulong. Iniiwasan ng mga miyembro ang isa't isa. Naging trauma sa kanila ang nangyari. Ilan sa mga miyembro ay nagkaroon ng matinding depresyon. Isang miyembro ang binabangungot gabi-gabi. Sa panaginip, naririnig niya ang boses ni Gining Maria na tumatawag sa kanya. Hindi siya makatulog ng maayos. Pinayuhan siya ng asawa na magpatingin sa psychiatrist. Sa harap ng doktor, sinabi niya, sana sinamahan ko siya noon kung sinamahan ko siya sa CR. Dinadala siya ng kanyang guilt. Isa pang miyembro ang hindi na makapag-travel. Naaalala niya ang araw na iyon sa tuwing makakakita ng maleta. Kumakabog ang dibdib niya kapag dumadaan sa bus terminal. Tinatanggihan niya ang lahat ng alok na mag-outing. Nagtanong ang anak niya, "Ma, bakit ayaw mo nang mamasyal?" Hindi siya makasagot. Ang ingat yaman na si Aling Isabel ay hindi na tumanggap ng anumang posisyon sa anumang organisasyon. Malaki ang kanyang guilt bilang leader. Sa tuwing may tumatawag na miyembro, nanginginig siya sa kaba. 1 buwan na, halos itinigil na ng pulis ang investigasyon. Naghihintay na lang sila ng mga bagong tip. Ang kaso ay inilagay sa cold case file, ngunit hindi ito binitawan ng investigador na nakahawak sa kaso. Kahit pagkatapos ng trabaho, inuuwi niya ang case file. Palagi niyang iniisip na baka mayroon siyang nakaligtaan. Nag-aalala ang asawa niya. Hindi mo kayang lutasin ang lahat ng kaso. Alam niya iyon. Ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Mahigit 40 silang magkakasama, ngunit isa ang naglaho. Siguradong may sagot at naiinis siya sa sarili dahil hindi niya ito mahanap, ang asawa ni Gining Maria ay hindi pa rin makaalis ng Tagaytay. Walang tao ang bahay nila sa Quezon City. Salitan siyang binabantayan ng mga anak. Habang pinagmamasdan, ang amang hindi kumakain o naliligo, nadudurog ang kanilang mga puso. Araw-araw, hinahanap niya ang paligid ng viewing deck.
ipinakita ang litrato ng asawa sa may-ari ng coffee shop. Nakita niyo po ba siya? Umiling ang may-ari. Tinanong din ang tindera sa souvenir shop. Hindi rin daw niya nakita. Pinipigilan niya ang mga turista para magtanong. Karamihan ay naiinis at umiiling lang. Isang security guard ang nakakita sa kanya na nakaupo sa bench. Ilang araw na siyang nandoon. Lumapit ang guard. Okay lang po kayo, tay? Tumingin ang asawa. Namumugto ang kanyang mga mata. Hinahanap ko ang asawa ko. Walang masabi ang guard. Isang araw, pumunta siya sa istasyon ng pulis. Tinanong ang investigador kung mahahanap pa ba ang asawa niya. Nahirapang sumagot ang pulis. Katahimikan. Sabi ng asawa, buhay man o patay, gusto kong mahanap ang asawa ko. Mas masakit ang maghintay ng ganito. Yumuko ang pulis. Tumulo ang luha sa mata ng asawa. Sir, sana pinigilan ko na lang siya noon. Sana sinabi kong huwag nang tumuloy. Walang masabi ang pulis. Nanginginig ang balikat ng asawa. Para sa isang taong tumigil ang oras sa araw ng pagkawala, walang saysay ang mga salita ng pakikiramay. Lumipas ang 2 buwan. Tumigil na ang balita sa media. Noong unang linggo, araw-araw itong laman ng balita, ngunit pagkaraan ng 1 buwan, sa mga lokal na dyaryo na lang paminsan-minsan, pagkaraan ng 2 buwan, tuluyan na itong nakalimutan. Napalitan na ito ng ibang mga kaso. Hindi na nababanggit ang pangalan ni Gnang, Maria. Unti-unti na rin siyang nakalimutan ng mga taga-Tagaytay. Ang viewing deck ay puno pa rin ng turista. Mga taong dumadayo para sa malamig na simoy. Kakaunti na lang ang nakakaalam sa alaala ng araw na iyon noong Oktubre 18. Tanging ang pamilya ni Geng, Maria ang naghihintay. Sa huli, bumalik na ang asawa sa Quezon City, ngunit hindi na pareho ang kanilang bahay. Ang damit, bag, sapatos ng asawa lahat ay naroon pa rin, ngunit wala na siya. Nag-alala ang mga anak sa kanilang ama. Mas madalas na siyang nag-iisa sa bahay, hindi lumalabas kahit may kumakatok. Hindi sinasagot ang telepono. Tanging ang cellphone lang niya ang laging bukas, nagbabaka sakaling tumawag ang pulis. Lumipas ang 1 taon. Dumating ang 2009. Maganda pa rin ang tanawin sa Tagaytay. Ngunit para sa pamilya ni Gaineng, Maria, hindi na ito isang magandang panahon. Bumalik ang asawa sa Tagaytay. Unang anibersaryo ng pagkawala. Tumayo siya sa parking lot sa mismong lugar kung saan huling tumayo ang kanyang asawa. Matagal siyang nakatayo roon. Dumaan din siya sa istasyon ng pulis. Kinausap ang investigador. Tinanong kung may progreso. Umiling ang pulis. Walang bagong lead. At humingi ng paumanhin. Tumalikod ang asawa at umalis. Pabalik ng Maynila, dinaanan ng sasakyan ang tanawin ng Tagaytay. Ang parehong tanawin na maaaring nakita ng kanyang asawa, 1 taon na ang nakalipas. Tumulo ang kanyang luha. Lumipas ang 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Malupit na lumipas ang panahon. Ngunit walang nagbago. Hindi pa rin bumabalik si Gnang, Maria. Pang-6 na case file. Isang di sinasadyang tuklas. 2013, 5 taon na ang lumipas. Ang pamilya ni Gnang, Maria ay naghihintay pa rin. Hindi ginalaw ng asawa ang mga damit ng asawa at hindi rin inayos ng mga anak ang kanyang kuwarto. Hindi nila tuluyang maiwanan ang pag-asa na babalik siya. Paminsan-minsan, may mga tip na dumarating sa istasyon. May nakakita raw ng kamukha niya. Sa tuwing may ganoon, kinukumpirma ng pulis, ngunit lahat ay mali. Mga babaeng kaedad lang niya, hindi siya. Nagbago na ng kaunti ang Tagaytay. May mga bagong gusali, may mga luma na giniba. Marami pa ring turista. Ang ganda ng tanawin ng Bulkang Taal ay hindi nagbago. Ngunit kakaunti na lang ang nakakaalala sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Noong Setyembre 2013, isang maliit na balita ang lumabas sa lokal na dyaryo ng Cavite. Isang abandonadong rest house malapit sa viewing deck ang gigibain.
Mahigit 10 taon na itong nakatiwangwang. Ibinenta ng may-ari ang lupa, kaya ipinagiba na ang gusali. Maikli lang ang balita. Maliit lang na nakasulat sa isang pahina ng lokal na balita. Karamihan ay hindi ito pinansin. Ngunit isang tao ang nakabasa nito at ilang araw siyang nag-isip, paulit-ulit niyang binasa ang balita. Ilang gabi siyang hindi makatulog, malapit na ang petsa ng demolisyon. Kapag nagsimula na ang trabaho, lilinisin din ang burol sa likod. Kapag pumasok na ang heavy equipment, baka mga construction worker ang unang makakita. Magkakagulo, magsisilabasan ng pulis at media, maaari siyang paghinalaan. Mas mabuti sigurong siya na ang unang magbigay alam. Kung anonymous, hindi malalaman kung sino siya. Ito na ang huling pagkakataon ng kanyang konsensya. Makakawala na kaya siya kahit kaunti sa guilt na 5 taon niyang pinasan. Isang madaling araw, nagpasya siya. Umalis siya ng bahay at hinanap ang pinakamalayong pampublikong telepono. Mahigit 2 oras siyang naglakad. Nanginginig ang kamay, ngunit itinaas niya ang auditibo. Huling bahagi ng Setyembre, isang tawag ang natanggap ng Tagaytay Police Station. Bandang 3:00 ng hapon, isang pulis na naka-duty ang sumagot. Isang mababa at nanginginig na boses ang narinig niya. Sinadyang babaan ang boses. Alam niyo ba yung 2008 missing person case sa Tagaytay? Saglit na nag-isip ang pulis. 5 taon na ang nakalipas. Malabo na sa kanyang alaala, ngunit naalala niya, isang babaeng nawala sa outing ng samahan, isang cold case. Opo, alam ko, sagot niya. May impormasyon po ba kayo? Natahimik sa kabilang linya. Ilang segundo walang nagsalita. Maingat na nagtanong muli ang pulis. Hello? Ano po yun? Muling nagsalita ang boses. Bago nyo gibain yung abandonadong rest house, imbestigahan nyo muna sa likod na burol. Nanginginig ang boses. Kinakabahan. Agad na nagsulat ang pulis. Aling abandonadong rest house po ba ang sinasabi ninyo? Naging partikular siya. Sumagot ang boses. Yung nasa dyaryo. Mga 2 kilometro mula sa viewing deck. Akmang magtatanong pa ang pulis nang biglang naputol ang tawag. Hindi lumabas ang numero. Galing sa public phone. Agad itong inireport ng pulis sa kanyang superior. Kinumpirma ng investigador ang detalye. Isang tip tungkol sa isang 50 taong cold case. Hindi detalyado, ngunit hindi maaaring baliwalain. Hinanap ng investigador ang mga lumang dyaryo. Nakita niya ang balita tungkol sa demolisyon ng rest house. Kinumpirma ang lokasyon, mga 2 kilometro mula sa viewing deck. Ang lugar kung saan huling na-detect ang signal ng cellphone ni Gnang, Maria. Nagkataon lang kaya? Tanong ng isang batang pulis. Umiling ang investigador. Nagkataon man o hindi, kailangan nating tingnan. 5 taon na tayong walang lead. Kahit peke pa itong tip, pagsisisihan natin habang buhay kung hindi natin susuriin. Kinabukasan, pumunta ang mga pulis sa abandonadong rest house. 2 investigador at 3 taga-soko. Medyo malayo ang rest house sa kalsada. Makitid ang daan kaya mahirap pasukan ng sasakyan. Matagal nang abandonado ang gusali. Tuklap na ang pintura at basag ang mga bintana. Matataas ang damo sa paligid. Buti na lang at hindi pa nagsisimula ang demolisyon. Unang tiningnan ng pulis ang loob. Walang laman na mga kuwarto, maalikabok na pasilyo, kinakalawang na hagdanan, walang kakaiba. Bakas lang ng isang dating rest house. Tingnan natin ang likod, sabi ng investigador. Pumunta sila sa likod ng gusali. Doon nagsisimula ang paanan ng burol, puno ng puno at damo. Hindi matarik, ngunit mahirap lakarin. Nagsimula ang paghahanap, dahan-dahan silang umakyat. Hinahawi ang mga damo, tinitingnan ang likod ng mga puno, sinusuri ang mga tumpok ng bato. Lumipas ang 30 minuto. Walang nakita. Naisip nilang baka wala na naman silang mapapala. Lumipas ang 1 oras. Napapagod na sila.
Baka wala talaga at doon na iyon. Isang batang taga-Soko ang may nakita. Isang piraso ng tela na nakasabit sa mga damo. Kupas na ang kulay, ngunit mukhang tela ng damit. Dito, may kaba sa kanyang boses. Naglapitan ng iba, maingat nilang hinanap ang paligid ng tela. Sa mas loob na bahagi, marami pa silang nakita. Damit, bag, sapatos. Kinuha ng investigador ang bag, isang maliit na crossbody bag. Sira na dahil sa tagal na nababad sa ulan at araw. Binuksan niya ang zipper at may nakitang ID. Maria Santos. Ang pangalan ng babaeng nawala 5 taon na ang nakalipas. Natigilan ng investigador. Sa wakas, nahanap na nila. Ngunit hindi siya masaya. Hindi ganito ang paraan na gusto niyang mahanap siya. Ipagpatuloy ang paghahanap, baka may iba pa. Mahina ang kanyang boses. Maingat nilang hinanap ang mas malalim na bahagi. Sinimulan nilang hukayin ang isang bahagi na natatakpan ng lupa. Hindi nagtagal, may nakita silang tila buto ng tao. Natahimik ang lahat, huminto ang taga-Soko. Dahan-dahang lumapit ang investigador. Isang kalansay na lumitaw mula sa lupa. 5 taon na itong nakalibing dito. Kinuyom ng investigador ang kanyang kamao. Simulan na ang pagkuha ng litrato. Dahan-dahan, hindi ito buo. Ilang bahagi lang ang natira. Ngunit sigurado siyang sa tao ito. Dumidilim na. Tinapos na ang paghahanap sa lugar. Mabigat ang loob ng investigador nang kunin ang telepono. Tinawagan niya ang asawa ni Gning. Maria, Sir, baka nahanap na po namin siya. Natahimik sa kabilang linya, hindi maintindihan ng asawa. Anong nahanap? Dahan-dahang nagsalita ang investigador. Pwede po ba kayong pumunta rito sa istasyon? Nang hina ang mga tuhod ng asawa. 5 taon siyang naghintay, ngunit hindi ganito ang balitang gusto niyang marinig. Pang-7 case file, ang mga piraso ng katotohanan. Agad na kinordon ng pulis ang lugar. Dumating ang karagdagang Soko team. Ang buong burol sa likod ng rest house ay kanilang hinanap. Baka may iba pang ebidensya. Buong hapon silang naghanap. Isa-isang natagpuan ang mga gamit. Karamihan sa damit ay sira na. Resulta ng 5 taon na pagkakalantad sa ulan at araw. Ngunit nakikilala pa rin ang anyo. Beige na jacket, itim na pantalon, rubber shoes, tugma sa suot ni Gnang. Maria, 5 taon na ang nakalipas. Bukod sa ID, natagpuan din ang pitaka sa loob ng bag. Nandoon pa rin ang pera at mga card. Ipinadala sa PNP Crime Laboratory para suriin. Ang mga buto at gamit ay dinala roon. Nagsimula ang masusing pagsusuri. Maingat na nagtrabaho ang mga taga-crime lab. Ang DNA sample mula sa buto ay ikinumpara sa sample na kinuha mula sa pamilya ni Gnang, Maria. 3 beses inulit ang pagsusuri para maiwasan ang pagkakamali. Lumipas ang 1 linggo. Araw-araw tumatawag ang investigador sa crime lab. Tinanong kung may resulta na. Laging sagot ay maghintay pa. Sa wakas, lumabas ang resulta. Nagtugma ang DNA. Ang mga buto ay kay Gang Maria nga. Pagkaraan ng 5 taon, natagpuan na siya. Ngunit hindi nabuhay. Nang marinig ng asawa ang resulta, matagal siyang hindi nakapagsalita. 5 taon siyang naghintay para sa kumpirmasyong ito. Ngunit hindi siya masaya. Inalalayan siya ng kanyang mga anak. Nanginginig ang boses ng panganay na anak nang magtanong, "Makakauwi na po ba si Mama?" Tumango ang investigador. Sa wakas, makakapaglamay na sila. Inilabas ang resulta ng autopsy. Ang tinatayang petsa ng pagkamatay ay noong Oktubre 2008, sa araw mismo na siya nawala. Ang sanhi ng kamatayan ay pinsala mula sa matinding puwersa sa labas, tila mula sa isang matigas na bagay. Nagpasya ang pulis na muling buksan ang kaso. Hindi ito simpleng pagkawala, kundi isang murder case. Muling binuksan ang mga file ng investigasyon. 5 taon na ang nakalipas. Muling ipinatawag ang mga taong inimbestigahan noon. Unang inimbestigahan ang may-ari ng rest house. Noong 2008,
Sarado na ang rest house. Nakatira sa ibang lugar ang may-ari at pinabayaan na lang ito. Noong 2008, ilang taon na po yang sarado. Minsan tinitingnan ko, pero wala namang kakaiba, sabi ng may-ari. Hindi niya naalala ang kaso ng pagkawala ni Gnang Maria. 5 taon na ang nakalipas, isang beses daw siyang binisita ng pulis para tingnan ang loob. Noon, walang natagpuan. Hindi kasi nila hinanap hanggang sa likod na burol. Muling inimbestigahan ang mga miyembro ng samahan. Lahat ng 42 ay ipinatawag para kunan ng salaysay. Kinailangan nilang alalahanin ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Marami na silang nakalimutan, ngunit may ilang bagay na pinagtuunan ng pansin ng pulis. Una, bakit pumunta si Gnang Maria sa abandonadong rest house? Pangalawa, mag-isa ba siya o may kasama? Pangatlo, sino ang nagdala sa kanya roon? Ang phone records na binalewala nila noon ay mas malalim na sinuri ngayon. Hindi lang kung may tawag, kundi pati ang lokasyon ng cell site. 1:45 ng hapon ng araw na iyon, ang huling signal ng cellphone ni Gnang Maria ay malapit sa rest house. At sa parehong oras, ang cellphone ng Ingat Yaman na si Aling Isabel ay nagping din sa parehong lokasyon. Hindi ito nagkataon. Magkasama sila sa parehong oras at lugar. Muling ipinatawag ng pulis si Aling Isabel. Ngayon, hindi na bilang saksi, kundi bilang suspek. Kinuha rin ng pulis ang ledger ng samahan. Isang bagay na hindi nila tiningnan sa unang investigasyon. Sa pagsusuri, may nakitang kakaiba. Mula Marso hanggang Oktubre 2008, may mga buwan na hindi tumutugma ang pumasok at lumabas na pera. Kumonsulta sila sa isang accountant. Sabi ng eksperto, may senyales ng pagnanakaw. Halos 100,000 piso ang hindi may paliwanag. Tahimik ang interrogation room. Pumasok si Aling Isabel at umupo. Dahan-dahang inilabas ng investigador ang mga dokumento, ang ledger at mga bank statement. Nanginginig ang kamay ni Aling Isabel. Kalmadong nagtanong ang investigador. Kayo po ang namamahala sa pera ng samahan noong 2008, tama po ba? Tumango si Aling Isabel. Pakitingnan po itong ledger. Itinulak ng investigador ang ledger. Tiningnan ito ni Aling Isabel. Nagbago ang kanyang tingin. Naghintay ang investigador. Katahimikan. Hindi po tumutugma ang pumasok at lumabas na pera. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Mababa ngunit matatag ang boses ng investigador. Matagal na hindi nagsalita si Aling Isabel. Nakayuko at kinakagat ang labi. Naghintay ang pulis. Magsalita na po kayo. Saan po napunta ang perang ito? Muling tanong ng investigador. Nagsalita si Aling Isabel. May personal po akong pangangailangan noon. Sandali ko lang sanang hihiramin. Nanginginig ang kanyang boses. Isang palusot. Ngunit hindi tumigil ang pulis. Alam po ba ito ni Gnang Maria? Mabilis ang tanong ng investigador. Tumigas ang mukha ni Aling Isabel. Hindi sumagot. Naglabas ng isa pang dokumento ang investigador. Ang record ng lokasyon ng cell site. 1:35 ng hapon ng araw na iyon, ang cellphone niyo ay nasa malapit sa rest house. Ang cellphone ni Gnang Maria ay nandoon din. Pakipaliwanag po. Hindi na kinaya ni Aling Isabel. Tumingin siya. Namumula ang kanyang mga mata. Sinabi niya po na may mali sa ledger. Nang tingnan niya, nakita niyang kulang ang pera. Nagsimula na ang kanyang pagkukumpisal. Walang tigil siyang nagsalita. Ang katotohanang 5 taon niyang itinago ay lumabas na. Pang-8 case file, ang kabayaran ng pagnanakaw. Nagpatuloy ang pagkukumpisal ni Aling Isabel. Nakatala lahat sa recorder. Nakita ni Gnang Maria ang mali sa ledger noong huling bahagi ng Setyembre. Hindi tumutugma ang mga numero. Tila hindi maayos ang pamamahala sa pera. Dahan-dahan niyang tinanong si Aling Isabel. Noon, may mga utang si Aling Isabel, credit card at loan. Hindi niya masabi sa asawa.
Inisip niyang kung hihiramin niya sandali ang pera, mababayaran din niya agad. Ngunit hindi niya nabayaran at lumaki ng lumaki ang ninakaw niya. Noong una, sinabi ni Aling Isabel na nagkamali lang siya. Titingnan daw niya ulit. Ngunit patuloy na nagtanong si Ging. Maria, 1 linggo bago ang biyahe sa Tagaytay, muling tumawag si Gnang. Maria, sinabing pag-usapan nila sa biyahe. Silang dalawa lang, walang nakakaalam na ibang miyembro. Kinabahan si Aling Isabel, natakot siyang mabuking. Sa umaga ng biyahe, tinawagan ni Aling Isabel si Geng, Maria. Hindi sila makapag-usap sa bus kaya bago pa umalis. Sabi ni Gnang, Maria, pagkatapos ng tanghalian sa libreng oras, magkita tayo. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Dumating sila sa Tagaytay at nananghalian. Nang magkaroon ng libreng oras, nilapitan ni Aling Isabel si Gning. Maria, sa tahimik na lugar tayo mag-usap. Masyadong maraming tao rito. Nakapunta na dati si Aling Isabel sa Tagaytay. Alam niyang may abandonadong rest house sa gilid ng kalsada. Tahimik na lugar. Naiwan ko sa sasakyan yung mga dokumento. Kukunin ko para maipakita sa iyo. Sama ka, sabi ni Aling Isabel. Sumama si Gnang. Maria, naglakad sila sa gilid ng kalsada. Mga 10 minuto bago makarating sa rest house. Walang tao sa paligid. Inamin ni Aling Isabel ang pagnanakaw. Kailangan daw niya ng pera at babayaran din agad. Nagdahilan siya. Disappointed si Gnang. Maria, sinabi niyang kailangan itong malaman ng ibang miyembro. Nagmakaawa si Aling Isabel. Humingi ng panahon, babayaran daw niya. Huwag lang sabihin. Ngunit umiling si Gnang. Maria, pagnanakaw to. Krimen. Kailangan mong panagutan. Nagsimula silang magtalo. Tumaas ang kanilang mga boses. Lalo nang nataranta si Aling Isabel, akmang tatalikod na si Gnang. Maria, ire-report kita sa pulis, sabi niya. Biglang nawala sa sarili si Aling Isabel. Dumampot siya ng bato sa malapit. Isang bigla ang kilos. Bumagsak si Gnang. Maria. Nang matauhan si Aling Isabel, hindi na gumagalaw si Gnang. Maria, nagpanik siya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya maaaring iwan ang bangkay. Siguradong mahuhuli siya. Kinaladkad niya ito sa burol sa likod ng rest house. Itinago ang bangkay sa mga damo. Inilibing din ang damit at bag. Tinakpan ng lupa at dahon at bumalik siya sa viewing deck. Bandang 2:00, nakarating siya sa parking lot. Nagtitipon na ang ibang miyembro. Umarte si Aling Isabel na parang walang nangyari nang hindi makita si Gnang. Maria, nagkunwari siyang tumutulong maghanap. 5 taon siyang nanahimik. Gabi-gabi nakikita niya ang mukha ni Gnang. Maria, ang huling ekspresyon nito ay laging lumalabas kapag pumipikit siya. Sa tuwing nakikita niya ang ibang miyembro, kumakabog ang kanyang dibdib. Baka may nakahalata. Baka pinaghihinalaan na siya. Sa tuwing may balita tungkol sa missing person sa TV, inililipat niya ang channel. Ginugulo siya ng kanyang konsensya, ngunit hindi niya masabi. Natatakot siyang mabuking. Ngunit nang marinig niya ang balita tungkol sa demolisyon, nagpasya siya. Nag-report siya ng anonymous sa pulis. Hindi na niya kayang itago. Mas gusto pa niyang malaman na ang katotohanan. Yumuko si Aling Isabel. Tanging katahimikan ang narinig sa interrogation room. Pinatay ng investigador ang recorder. Ang katotohanang nalaman pagkaraan ng 5 taon. Ngunit hindi siya masaya. Dahil sa 100,000 piso, isang tao ang namatay. At sa loob ng 5 taon, isang pamilya ang nagdusa. Huminga ng malalim ang investigador. Batay sa salaysay ni Aling Isabel, kinalap ng pulis ang mga ebidensya. Call records, lokasyon ng cell site, CCTV, ledger, lahat ay sumuporta sa kanyang sinabi. Si Aling Isabel ay ikinulong sa kasong murder at pagtatago ng bangkay. Humingi ang prosekusyon ng 20 taong pagkakakulong. Nagsimula ang paglilitis. Ayon sa korte, bagamat hindi ito planado, masusi naman ang pagtatago sa krimen.
Noong 2014, inilabas ang sentensya, 15 taong pagkakakulong. Hindi na umapila si Aling Isabel. Tinanggap niya ang parusa. Dumalo sa korte ang asawa ni Gnang, Maria. Nang marinig niya ang sentensya, wala siyang naging ekspresyon. 6 na taon siyang naghintay, ngunit hindi na babalik ang asawa. Nahuli na ang salarin, ngunit blanko pa rin ang kanyang puso. Paglabas niya ng korte, dinumog siya ng mga reporter. Tinanong ang kanyang saloobin, umiling lang siya, wala siyang masabi. Sa huli, nakapaglamay na rin ang pamilya. Isang paalam pagkaraan ng 6 na taon. Sa litrato, masayang nakangiti si Ganeng Maria. Isang litratong kinunan bago ang biyahe sa Tagaytay noong 2008. Hindi niya alam na iyon na pala ang kanyang huling litrato. Noong 2014, natapos na ang kaso. Pagkaraan ng 6 na taon, nalaman na ang katotohanan. Nakapaglamay na ang pamilya ni Ganeng Maria. Isang paalam na matagal nilang hinintay. Sa wakas, nailabas na nila ang kanilang kalungkutan. Sabi ng asawa sa korte, "Mabuti na lang at nalaman namin ang katotohanan, ngunit hindi madaling maghilom ang sugat. Ang 6 na taong paghihintay, ang mga gabing walang tulog, hindi mawawala ang sakit na iyon." Nag-iwan ng maraming aral ang kasong ito sa ating lipunan. Kung paanong ang isang maliit na pagnanakaw ay maaaring mauwi sa isang malagim na trahedya. Kung paanong ang 100,000 piso ay maaaring sumira sa buhay ng isang tao at isang buong pamilya. Ipinakita rin nito kung gaano kahalaga ang mabilis na aksyon sa isang missing person case. Kung noong 2008 ay hinanap nila hanggang sa likod na burol, kung mas marami lang sanang CCTV, baka naiba ang resulta. Ngunit ang pinakamalaking aral ay hindi dapat baliwalain ang maliliit na krimen. Ang pagnanakaw ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay pagsira sa tiwala at minsan simula ng mas malaking krimen, ang puntod ni Gnang. Maria ay nasa isang sementeryo malapit sa Maynila. Linggo-linggo itong binibisita ng kanyang asawa. Nag-aalay ng bulaklak at kinakausap siya. Sinasabi ang mga kuwentong hindi niya nasabi sa loob ng 6 na taon. Kahit hindi na siya makakatanggap ng sagot, ang pagsasalita lang ay nagbibigay na ng ginhawa. Maganda pa rin ang Tagaytay. Ang bulkang Taal na nakatayo sa gitna ng lawa. Kapag malamig ang panahon, dumarating ang mga turista, patuloy ang ordinaryong buhay. Ngunit may ilan na dumadaan doon na nakakaalala. Ang taglagas ng 2008, ang araw na nawala ang isang babae. At ang malungkot na katotohanang nalaman pagkaraan ng 6 na taon, ang trahedyang dulot ng isang maliit na kasakiman. Tapos na ang kaso, ngunit patuloy ang buhay ng mga naiwan. Dala-dala ang kalungkutan, iniingatan ang mga alaala at nabubuhay araw-araw. Hindi lahat ay kayang pagalingin ng panahon. Nagbibigay lang ito, dahan-dahan, ng lakas para magpatuloy. Ang iyong interes ang pinakamalaking alaala na hindi hahayaang mabura ang pangalan ng mga nawala. Ang pag-like at pag-subscribe ang pinakamabisang paraan para muling buhayin ang mga nakalimutang tala. Ito ang muling pagtatagni-tagni ng pagkawala. Salamat.